Literal. Na lumalaban para sa ating mga remnants. Kayo po ay pinagpapit. Amen. Amen. So, today po, binasa po natin ang patungkol kay Noah. I know most of you, or alis lahat po kayo, alam niyo ang kwento ni Noah. Isa yan sa pinakasikat ng story. But, yung title ng message natin today, again, Noah's Ark, a model of salvation. So, dito pa lang po sa title, pinapakita po dito na isa si Noah na pwede natin kayahin o isa siyang modelo ng kaligtasan o pinagmulan ng kaligtasan. So, katulad ng binasa po natin sa passage na story ni Noah, makikita po natin kung paano po hinura ng Diyos ang mga tao sa mundo noong panahon na ang mga tao ay puno ng kasamaan. Hindi po nagsisi ang Panginoon na ginawa niya yun. Sa halip nagsisi siya kung bakit binuhay niya yung tao dahil sa kasamaan ng mga tao. So, tayo pong mga naninirahan po ngayon sa mundo ito, we believe po na nakaranas po tayong makamit ng mga tao na ganito kasama, no? Kasama na to think na pwede nang burahin ng Diyos ang mga tao na ito sa mundo. Pero bakit nananatili pa rin po tayo naninirahan sa mundo kasama ng mga tao ito? Ano ba yung dapat na maproses natin bilang mga anak ng Diyos at ano yung mga dapat natin gawin bilang mga anak ng Diyos? So, number 1 po dyan sa ating introduction. Dito na po babasahin, nakakaba po na rin. Sa ating introduction, nais ng Diyos na ma-enjoy po natin yung tinatawag na baptism of prayer. When you say baptism, you are all aware, a baptism is like a tower po, no? Isa siyang tore. Gusto ng Diyos na maging isang tore tayo ng panalangin. Na ganun kataas, to the point na other people can see us na tayo ay malapit sa Diyos, tayo ay itinatag ng Diyos. Ganitong klaseng baptism po ang nais ng Diyos na makita sa atin, maging baptism of prayer. So, paano natin mai-enjoy itong pagiging baptism of prayer? Of course, you need to pray. Hindi natin mai-enjoy yung pagiging baptism of prayer if we do not pray. Amen. So, we need to pray to gain spiritual strength. Saan po ba nanggagaling ang spiritual strength? Since we are spiritual being, ang lumikha po sa atin ay isang spiritual na being, then ito po ay nagmumula sa Panginoon. Amen? Spiritual being, so you will gain spiritual strength and you will also have 5 powers if you start praying today. Nananalangin mo ba tayo? Do you pray? How many times? Ilang beses po ba? Ilang minuto? So, it doesn't matter po, no? It doesn't matter. Pero if you remember the message po, yung message natin last time, no? Yung 3 concentration, at least, do it in the morning. Pwede naman po yun. Gawin niyo po yun, then surely you will gain strength. So, yung mga remnants natin today, they don't know kung saan po nanggagaling yung true strength. Kasi yung true strength na alam mo nila, yung tipong pag nagkaroon ka ng konting kaligayahan, then they will gain strength. Yun po yung strength na alam ng generation natin ngayon. Pero, kailangan natin ituro sa kanila kung saan ba nanggagaling yung tunay na kalakasan at tunay na kapangyarihan. Ito po ay nanggagaling wala iba kundi sa Panginoon. Yung mga generation natin ngayon, they tend to follow ano yung mga ginagawa ng mga unbelievers. Marami po ngayon, like social media, our cellphone, ayan. Lahat ng yan, it can be a passage for us. It can be a way for us na para magaya natin yung mga unbelievers. Pero you need to remember, these unbelievers are sinners po. Sila po ay makasalanan. And kayo po ay tinawag ng Diyos. You are called by God. Hindi po tayo dapat sumusunod sa mga unbelievers. Instead, tayo yung dapat umaakay po sa kanila. Amen? Amen. So, we have to remind ourselves, no, every time na meron tayo mga kunyari, ina-idolize ng mga tao, meron tayo mga taong nakikita, na parang, itong taong to, parang ang galing-galing naman niya, gagayahin ko siya. Wala pong problema na gayahin yung mga good qualities. However, kapag meron tayong mga nagagaya na bad habits, nasisimula ng mga bad habits, then you need to remember that you are a child of
of God. Na hindi tayo dapat gumagalaw ng naayon sa actions ng mga unbelievers. If we do not gain strength, we will surely suffer. Magsasuffer tayo sa panahong ito. Ano ba yung panahong ito? Puno ng problema, puno ng crisis, puno ng conflicts. Tama po ba? Kaya nga po napaka-importante ng worship. Diba? Number 3, worship. Kailangan natin ng pagsamba. Bakit po kailangan natin ng pagsamba? Because we can only find the answers po sa loob po ng pagsamba. Kung wala kang pagsamba sa buhay mo, then wala kang tinatawag ng buhay. Pag sinabi po bang buhay, ano po ba ibig sabihin sa inyo? Yung humiling na lang tayo? Ganun lang po ba yun? Ang ibig sabihin po ng buhay, saan po ulit tayo nilikha? Tayo po ay nilikha ng ayon sa imahe ng Diyos. Ibig sabihin, ang buhay po ay, ang nagbigay ng buhay po sa atin ay ang Panginoon. Therefore, kung araw-araw po tayo humihinga, kailangan natin idepende yung buhay natin sa Panginoon lamang, sa loob ng pagsamba. So, we need to worship only. So, anong klaseng worship po yung dapat gawin natin today? Ano pong klaseng worship yung kailangan natin mapagtagumpayan? Lalo na sa gitna ng, sa ating number 1, sabi dyan, problem, crisis, conflicts, ano pa, may mga illnesses pa, and minsan may kabiguan pa. Yung mga bagay na yan, napagdadaanan po natin yan. Kaya nga po ang hirap magtagumpay sa worship eh. Kasi naging hindrance po yung mga yan para tayo ay magpatuloy sa worship. Instead na minsan nag-worship tayo, napunta tayo ng church, ang ginagawa pa natin, nag-i-stay pa tayo dun sa problema. Nire-resolve, busy-busy tayo ma-resolve ba yung problema natin without thinking that all of this can be resolved inside worship. Nauna po ba? Sabi dyan, problems, crisis, ano bang gagawin natin kapag nakaharap tayo ng mga problema na yan? Minsan, kapag nagkakaroon tayo ng crisis, nilalabanan mo yung crisis sa buhay mo, pero isa sa kalagitnaan, biglang meron na namang conflicts. Tama ba? Nagkakaroon ng panibagong problema dun sa gitna ng trahedya o crisis sa buhay mo. Kaya minsan, ang hirap-hirap na humamon. Di ba? Ang hirap-hirap ng gapangin yung buhay. Kapag nakakaharap tayo sa mga ganitong crisis, and then after anong mangyayari sa atin, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman dahil sa stress. Pag na-stress ka, sa hospital hindi naman po sinabi pag na-stress ka, mamamatay ka agad eh. Hindi naman po ganun eh. Pero possible po, ang stress, pinagmumulan ng lahat ng klase ng karamdaman. Isang beses po nagpamasahe po ako noon. Kasi sobrang sakit na po ng balikat ko. I remember po, I told you, meron akong frozen shoulder dahil sa anak ko. Habang hinihilot ako ng masalista, sabi niya sa akin, stress ka po ba? Diba? Even yung mga nagmamasahe, they know na yung mga sakit sa katawan natin, it came from our stress. Diba po? Lahat ng karamdaman na meron tayo, minsan nagmumula talaga yan. Number 1, sa stress. Pero hindi po agad kayo mamamatay sa stress. Unti-unti po niya sinisira yung health po natin. Ito yung pinagmumula ng mga karamdaman and lalong-lalo na po yung mga cancer. Yes, nagmumula po yan sa stress ng buhay po ninyo. Kaya lang we love stress. Diba po? So sobrang pagmamahal natin sa stress to the point na okay naman tayo, wala namang problema, pero naghahanap pa tayo ng panibagong problema. Nagdadagdag tayo ng panibagong problema, wala namang problema. Diba? Naaabulito tayo, pero wala namang dapat ikaw-worry. Diba? So, minsan, tayo din yung nagsisimula ng sarili natin stress sa pag-overthink natin, sa pag-iisip natin ng kung ano-ano mga bagay, instead of worshiping God, instead of mag-focus sa prayer, instead na mag-focus sa Panginoon. So, lahat ng yan, it can cause illnesses. And anong mangyari sa atin? We become failure. Nabibigo tayo sa buhay. Lahat ng yan, nagsisimula sa simpleng, disbelief natin. Sa simpleng hindi pagtitiwala sa Panginoon. Remember, si Adan at si Eva, kaya sila nagkaroon ng kasalanan dahil sa hindi pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. So, ganoon din po tayo. Lahat ng stress, worries, anxieties natin, nagmumula po yan sa ating hindi pagtitiwala sa Diyos. So, what's going to happen kung wala tayong kapangyarihan o kalakasan
posible pong malutas ng problema. Number one, sa ating main message. Wala pa pala, sorry. Napaka-imposible. It's absolute impossible na ma-resolve natin yung problema natin. Even yung katiting na stress ninyo. Mahirap pong solusyonan yan. Bakit po? Kasi first of all, you don't have strength. You don't have power. Hindi ka nagpe-pray. Hindi ka nag-worship. Hindi mo tinatawag mo lang yung pangalan ng Diyos. And then, hindi natin kailangan mag-expect na magtapos yung problema natin. Kasi definitely, it's absolutely impossible na ma-resolve po yan. So, there are times na we face hardships na minsan inakala natin napaka-imposible na masolusyonan, pero sa Panginoon, lahat po ay posible. Anything is possible with the Lord. Amen? Amen. Kahit po yung mga cancer, yung mga mabibigat na karamdaman, may pag-asa po. Amen? May pag-asa po. As long as, katulad ni Noah, we only walk with the Lord. Amen? And number two, there is definitely God's absolute plan po sa buhay natin. Kaya hindi nyo kailangang mag-alala. Meron po ang plano may plano ang Diyos sa buhay po natin. Pero, how are we able to find? At paano natin ito mahanap? Paano natin ito malalaman? Yung absolute plan ng Diyos, napakasimple lamang po. Tumingin lamang tayo sa Diyos. Sumunod lamang tayo sa Diyos. Panghawakan lang natin yung kagulan. Napakasimple lang po. Or, in other words, gumising ka sa umaga, panghawakan po ang Panginoon. Yun lamang po. Pray. And everything is possible sa Panginoon. There will be absolute possible na mangyayari po sa buhay ninyo. You will be able to see the answers of your life sa loob po ng covenant ng Diyos. So, kailangan nyo ma-enjoy ito everyday, 300%. Katulad ni Noah, na-enjoy niya po. Na-enjoy niya po yung pag-build ng ark. Na-enjoy niya yung covenant, kaya siya nag-build ng ark. Na-enjoy niya yung covenant, kaya napakadali sa kanya na sundin na lamang ang Panginoon kahit mag-isa lang siyang mag-build ng ark. Ganun po. Di ba? Napakahirap kayo mag-build ng bangka nga lang, napakahirap niya eh. Di ba? You have to secure na dapat walang butas yun at kailangan lumulutang ka dun sa tubig. Tama po ba? Sa kanya, ark pa yun. Napakalaki nun. So, anong klaseng power and strength yung meron? Anong klaseng qualification yung meron si Noah para magawa na yun? So, number one, sa ating main message, sino po ba yung mga qualified na makareceive ng mga blessing na to? Sino ba yung qualified na ma-enjoy yung blessing ng spiritual power na nagmumula sa Panginoon? Simple lang ako. Sino po? Yung mga anak ng Diyos. Yung mga taong naalalaman at nakikita yung mga tinatawag na urgent situation. Ano po yung urgent situation? I believe lahat po tayo may mga ganong urgent situation. Pero itong urgent situation na sinasabi po dito is different from sa mga bagay na ginagawa natin everyday. Yung urgent situation na to, it is something na dapat makita nyo o yung mga necessary things na makita nyo para tayo po ay magkaroon ng spiritual strength. So, sino po ba yung mga qualified na to? Yung mga tao katulad ni Noah. So, Noah, nakita ni Noah yung urgency ng paggawa ng ark. Dahil sinabi nga ng Diyos, yung mundo ay puno na ng wickedness o kasamaan. Kaya naman, dahil dyan yung ginawa ni Noah, sumunod si Noah sa utos ng Diyos. Iituloy. Ayan. So, nakita ni Noah yung urgency na to, kaya naniwala siya dun sa covenant ng Panginoon. Kaya lang yung mga taong hindi naniwala. Diba? Tinry naman ni Noah na sabihin sa kanila na ang Diyos ay magpapadala ng ganito ganyan. Pero what happened? They ignored Noah. Diba? Tayo din po. Laging sinasabi sa atin, mag-pray ka, mag-worship ka. Pero kadalasan yung mga tao, they are ignoring this. Tama ba? In our daily life, sinasabi sa iyo ng Diyos, anak ka ng Diyos, pero madalas na padalang ka sa salamin mo, sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko kaya. Diba? So, katulad ng nangyari kay Noah, he only believed in the covenant of God.
Kaya nakita niya yung sense of urgency na kailangan niyang gawin o sundin yung utos ng Diyos. Tayo po, napakahirap madalas sundin ang utos ng Diyos, lalo na kapag meron tayong sariling problema. Tama po ba? Kaya, you have to think, no, every time po, kapag nag-face kayo ay humaharap sa mga ganong klaseng sitwasyon, tignan niyo po kung ano yung necessary. What is urgent? Kung ano ba yung nais ng Diyos sa buhay natin. So, katulad ng situation natin sa Pilipinas, napakadami pong problema ng Pilipinas. Napakarami pong mga addict, napakaraming corruption, tama po ba? Napakaraming problema. Pero, ano po ba yung mas urgent natin gawin? Kailangan ba natin tawagin lahat ng mga addict at dalhin sila sa rehab? O, hindi po yun yung kailangan nila. Kailangan ba natin mag-welga para sa mga corrupt na leaders? Hindi. Ano yung pinaka-urgent na dapat gawin natin? We need to pray for them. Amen? And proclaim the gospel. So, number 1, katulad ni Noah, anong ginawa niya? He only hold on to God's word. Pinakinggan niya ang boses ng Diyos. In Genesis 6:22, sinabi ng Diyos, you need to build. Ayan, Noah did everything just as God commanded him. Ginawa ng Diyos ang utos ng Diyos na naaayon sa kung ano yung utos ng Diyos. He obeyed the word of God according to His word. Diba? Hindi lang siya basta nag-decide ng sarili niya. He walked on the path of the Lord. Sinunod niya ang utos ng Diyos. Sinabi ng Diyos, build an ark, then He did. Amen? Kayo po, pag sinabi ng Diyos, build an ark, gagawin niyo po. Wala pong budget, Lord. Wala pong pera. Di ba katulad sa sinabi ni Tito na sabihin kanina? Di ba? Minsan, walang-wala na tayo. Kahit yung piso na lang meron tayo, minsan meron pa tayong ibigay ni Lord. Di ba? Ganun din po si Noah. To think na lahat ng tao mawawala sa mundo, hindi po ba napakasakit ng ginawa? Na lahat po ng tao, possible na yung mga ibang relatives niya kasama pa dun sa mga tao niya. Pero anong magagawa natin? Anong magagawa natin? Ang kailangan natin sundin na yung Amen? Amen. So, ikalawa, age. He was able to see the age of destruction. Kaya, nalaman niya na kailangan niyang gawin yun. Kahit na painful, kahit na masakit, di ba? Kailangan niyang gawin yun. He needs to obey the Lord. Tayo po, if we face problems, crisis, or conflicts, kahit na meron tayong mabigat na karamdaman, we have to worship the Lord. We have to obey the Lord because this is what the Lord says. Amen? Amen. So, number 3, he walked with the Lord. He walked faithfully with God. Siya ay sumunod sa Diyos ng may katapatan. Amen? Number 4, righteous. God saw he was someone righteous because he was walking with God. Tanging si Noah lang ang nakita niya na matuwid ng panahon na yun. Kaya, binigay niya yung pagpapala ng kapangyarihan kay Noah. Amen? So, ikalawa, there is always a time schedule of everything. Kaya don't rush po. Hindi nyo kailangan magmadali, hindi nyo kailangan mag-alala, hindi nyo kailangan ma-stress. Because there is always a time schedule of everything. This time, itong oras na to, this is the time schedule of God na marinig nyo yung message na to. Amen? So lahat ng bagay po, merong simula ang Panginoon. There is always a beginning of everything. So, pag dumating yung time na to, i-grab nyo yung opportunity na isipin nyo na ito na yung last opportunity na mag-grab hold ko yung covenant ng Panginoon. Ano po ibig sabihin nito? Katulad po ngayon, hindi natin alam, di ba? Noong panahon ni Noah, hindi naman alam lahat ng mga tao na mamamatay na sila. Though sinabi ni Noah, pero they did not believe. So, pag dumating yung point na katulad po nito, na-worship tayo sa Panginoon, you take it as your last opportunity na mapanghawakan yung covenant. What if later, wag naman po sana, di ba? Baka hindi pa po, hindi naman natin alam, di ba, yung oras ng Panginoon. Pero sabi ko nga, there is always a time schedule of everything. So, i-take nyo yung today na ito yung araw na huli nyo matatanggap yung covenant ng Panginoon. Naunawaan niyo
it today na ito na yung last opportunity nyo na mapangahawakan ninyo ang Panginoong Diyos. Mapangahawakan ninyo yung blessing ng Panginoon. Sa oras na yon, makikita po ninyo na gagamitin po kayo ng Diyos hanggang sa huling hininga po natin. Amen? So, ito na yung last opportunity natin also na ma-proclaim ang Panginoong Diyos. Katulad ni Noah, wala na siyang nagawa. Wala na siyang nagawa. Ang tanging nagawa niya lang is sundin ng Panginoon. So, thank God pa rin, no? Pumayag pa rin ng Diyos na magsama si Noah ng kanyang relatives. And 2 pairs ng mga hayop, babae at lalaki, para magkaroon pa rin ng lahi yung mga hayop at yung kanya aatang sanlibutan, di ba? So, God is good. Napakabuti pa rin ng Diyos. Binibigyan niya pa rin tayo palagi ng mga options. Binibigyan niya pa rin tayo palagi ng pagpapala na kung saan mapoproclaim pa rin natin siya, na siya ang Panginoong Diyos natin. Amen? So, yung katawan natin, ginagamit yan ng Diyos para ma-proclaim natin siya. Ginagamit tayo ng Diyos para maging saksi tayo dun sa kapangyarihan na ibinibigay niya sa atin. Kaya, you take it as your last opportunity na ma-proclaim nyo na Jesus is the Christ. Jesus is my Christ. Amen? Amen. So, sabihin niyo po, Jesus is the Christ. Jesus is the Christ. Amen. Kaya, smile ka na dyan, Kim. Smile. This is your last opportunity. Diba? Ayan. Hindi natin alam kung bukas meron pa tayong last opportunity. Kaya, i-grab nyo na yung kaligayahan na nagmumula sa Panginoon. Amen? And number 3, if there is a beginning of time sa lahat ng bagay, meron din pong katapusan. Ano pong katapusan to? Absolute end. Katapusan. Remember, sa time ni Noah, nagkaroon ng katapusan. Pero nung time na yun, yung katapusan na yun, God gave them a new beginning. Amen? So, God, closed the door. Nagbigay siya ng disaster sa mga tao. At sinara niya yung pintuan na kung saan that is the only way na masasave sila. So, anong nangyari? Hindi nila tinake yung last opportunity na yun. Kaya hindi sila nakapasok, lahat sila ay namatay. So, every day, ganun po yung buhay natin. Habang tayo ay nasa Panginoong Diyos, since hindi natin alam yung future natin, but if we only hold on to that opportunity, the salvation na binigay sa atin ng Panginoon, then yung pintuan po natin ay laging magbubukas. Ang pintuan ng Diyos ay laging magbubukas po para sa atin. So, sabi ni Lord, shut the door. Diba? Sinarangan ng Diyos ang pinto, and that ark symbolizes salvation. Na kapag wala ka dun sa barkong yun, wala ka dun sa ark na yun, you will not be saved. Amen? Pasensya na po. Kailangan naman yung may training ng batang yan. So, whoever receives Christ will receive salvation. Those who call upon the name of the Lord will be saved. Kaya, starting today, start calling the name of the Lord. Amen? Amen. So, yung mga even darkness cannot overcome us. Hindi na tayo matatalo magkakapi ng kadiliman because we have salvation already. So, yung mga tao, minsan yung pagpunta sa church, iniisip nila, kailangan pumunta ng church kasi hindi naman ako busy today. Diba? Minsan nagiging option na lang eh. Nagiging option na lang yung hindi siya nagiging priority yung pagsisimba. Kaya, you have to remind palagi yung sarili nyo kung gaano ka-importante po yung worship. Yung araw ng pagsamba. Again, ang lahat ng bagay meron time schedule and every Sunday is the time schedule nyo para sa Panginoon. Amen? Amen. So, may we really start gaining spiritual strength po palagi, lalo na sa worship. And number 4, Christ. Through Christ, we can receive salvation. Through Christ, we can enjoy His power and we will be healed. So kung may mga karamdaman po kayo, may mga sakit po kayo, surely po, ang tanging kagalingan lamang po ay nagmumula sa Panginoon. Extra
sana lang po yung nasa ospital. Diba? Binigay ng Diyos yung mga yun para mapagaling tayo. But our faith is more stronger po. Kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, pinangawakan natin yung covenant, then surely we will gain strength para tayo ay fully gumaling. Amen? Amen. So, do not be despair. Huwag kayong malulungkot, mawawala ng pag-asa. Instead, panghawakan niyo po ang covenant. So, maraming mga tao po ang hindi nauunawaan ng mga bagay na ito. But, isa lang po tandaan ninyo, you can only receive true strength sa Panginoon. Wala na pong iba. Amen? So, do not stress. Do not stress. Kahit nai-stress po kayo talaga, do not stress. Ayan, nai-stress na ako sa'yo na. Charot. Ayan. So, kung nai-stress po kayo, go back from the start. Saan po? Sa covenant. Panghawakan niyo po ang pangako ng Diyos. Amen? Ayan. So, like Noah, you should receive spiritual strength and do prayer. Wala na pong iba. Start praying. Kapag stress kayo, manalangin kayo. Kapag may problema kayo, pray. Kapag may crisis, conflicts, illness, failure, pray. Wala na pong ibang solusyon. So, nakalagay po dyan, there is wood, pitch, and cage. Yan po mga bagay na yan. Wala naman po actually importance yan. Pero it symbolizes. It symbolizes yung protection na binibigay sa atin ng Panginoon. Nung yung gumawa si Noah ng ark, gumamit po siya ng wood. Dahil sinabi na Diyos, gumawa ka ng ark. Tama po ba? So, dahil sa wood na yon, dahil dun sa paggawa ni Noah na yon, at ginamit niya yung tinatawag niya pitch, kapag ginamit niyo po yan sa dictionary, yung pitch po, isa po yung chemical substance na ginagamit para ma-seal yung mga butas ng barko, para hindi pumasok yung water sa loob. So, same thing, ang Diyos po, binibigyan po tayo ng ganung klaseng mga substance sa buhay natin para hindi pumasok si Satan sa buhay natin. Hindi tayo ma-overcome ng mga problema o ng mga gawa ni Satanas. So, ano ba yan? Sinabi din po doon, gumawa ng mga cage. So, gumawa si Noah para sa kulungan ng mga hayop. So, ibig sabihin ito, mayroong protection na binibigay sa atin ng Panginoon. If we only hold on to the covenant. Amen? Lahat ng po yan, it talks about Jesus Christ. Symbolizes Jesus Christ. Yun lang po yun. So, for our conclusion, ark. Diba? Let's become an ark. Where people also can be saved. Amen? Amen. Paano nga ba? Ang hirap naman ang maging ark. Diba? So, whoever comes to the ark will be saved. Sabi ko nga po kanina, take it as your last opportunity na mag-proclaim that Jesus is the Christ. Marami po mga tao dyan ang kailangan sumakay dun sa ark. Marami po mga tao sa labas na nangangailangan ng tanging solusyon si Yesu Cristo. And kayo po yung mga tinawag ng Diyos to become an ark. Dahil binild na ng Diyos yung ark sa buhay po ninyo, nakareceive na kayo ng salvation, kaya ano kailangan nyo gawin? You must start praying today. Amen? So, to receive an answer of 300%, kailangan nyong manalangin. Ano po yung dapat yung manalangin? A prayer that is necessary para sa ating church, sa family natin, sa field, and lahat po ng yan, it will result 300% answer. Yung 300% na to, you may not understand this, pero isa lang po ibig sabihin nito, yung fullest strength and power na nagmumula sa Diyos, ibibigay na po yun sa inyo. If you start praying today. Amen? Amen. So, napakadali lang po. So, I pray po na ma-receive niyo po yung fullest power and strength from the covenant today. Amen? Amen. May all the problems po. Naway lahat po ng problema ninyo, karamdaman ninyo, mga sakit, ay totally mawala in the name of Jesus Christ. Lahat po ng gawa ng demonyo, ni Satan sa buhay natin, sa pamilya natin, sa field natin, sa ministry natin, sa ating church, I pray na mawasak ang lahat ng ito in the name of Jesus Christ. Amen? Amen. So tayo po'y manalangin. Let's pray. Father God, maraming salamat po
May this be the day that we receive spiritual power and strength like Noah. Help us, O Lord, to proclaim only Jesus Christ and become an absolute witness that walks faithfully for the Lord. Lord, tulungan mo kami na masunod lamang namin ang iyong salita at huwag mo kaming hayaan na magaya ni Satanas. May we become that witness whom you, na lagi niyo po tinatawag para sa mga taong nangangailangan. Help us, O Lord, to become an ark na makita ng mga tao na nasa amin si Kristo. Let us become the partisan of prayer, Panginoon, that can save our future generations. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.